Okay. So tonight po is the after 2 Tuesday na wala tayo, ay i-share natin ang screen. Ngayon po at part 9 ng Book of James. So talagang hihimayin natin ang bawat verses ng Book of James na talaga namang matututo tayo. Lahat tayo ay lalago sa mga pahina ng Book of James. Ang isa po sa kaya natin inuunti-unti ito, hindi natin inaapura ay para lahat ay mahimay natin for your growth, for my growth, for God's revelation, for God's insight na ibahagi sa atin. Ngayon po, we know lahat kayo ay dumaan doon sa tinatawag na pananampalataya when you trusted the Lord Jesus Christ. Lahat kayo ay na-born again, naging new creation, naging anak ng Diyos, sinurrender niyo ang buhay niyo sa ating Panginoon, you made Him, we made Him Lord and Savior. Lahat po yun ay by faith. Di ba? So, na-born again tayo hindi dahil sa ginawa natin, sa ating gifting, sa ating talento. It's God has chosen you and me to be given grace and mercy and forgiveness. Kaya nga po, there is no reason na hindi natin i-worship ang Panginoon dahil sa ating pong salvation. Ngayon po, yung pananampalataya natin, after ma-born again tayo, hindi na po titigil yon. Hindi mananatiling ganun na lang, na saved na tayo, we have Jesus Christ as our Lord, our Savior, He is our God. Hindi po nawala na tayong gagawin, hintay na lang natin ang pagbabalik niya. Tayo po ay hindi na born again dahil sa magandang gawa. Pero pag na-born again tayo, inaasahan po, inuutos, tinalaga, mababasa natin sa Biblia na hinahanapan tayo ng magandang gawa. Okay? Yun po ang kaibahan. Hindi tayo na-born again dahil sa magandang gawa. Pero pag na-born again na tayo, we are expected. God wants us to do good works, good deeds. Ngayon, malalaman natin ngayong gabi na kung faith lamang kay Jesus Christ, faith in God, naniniwala tayo sa Kanya, sumasampalataya tayo, na wala naman tayong magandang prutas sa ating buhay, makikita natin na kulang yon. Hindi walang saysay, ang tawag nga sa Bible po, it's a faith that is dead or patay na pananampalataya kasi walang naidudulot na kabutihan o magandang gawain. So you and I po, kailangan makita sa buhay natin ang prutas ng pagkakristyano. Ang bagong buhay, ang pagsunod sa Panginoon. Ang magandang prutas. Excuse me po. So basahin po natin ngayon, ang ating pong main verse is James 2:14-17. Ang itatalaga natin ay, sapat na ba na ako'y naniniwala sa Diyos? Tama na ba na ako'y nananampalataya sa Kanya? Tama na ba na ginawa ko siyang Panginoon sa buhay ko? Yun ba lamang ang hinihingi ng Diyos sa atin, manampalataya, hintayin na Kanyang pagbalik. Ayon po kay James chapter 2 verses 14-17, sabi, what good is it, dear brothers and sisters? So if you can take note po, brothers and sisters. Nakita niyo po yun. So ang kinakausap dito ay, di ba na-establish na natin po, ang Book of James ay isinulat sa mga born again, sa mga believers na Jews at the time. So James is speaking to the born again believers, those who trusted Jesus Christ as Lord and Savior. Kaya tawag sa kanila, dear brothers and sisters. Okay? So marami sa kanila at naging problema din natin na sa ano po, ang pagkakristyano natin ay salita lamang, hindi nakikita sa gawa, hindi nakikita sa ating mga good deeds, sa ating pananalita, sa ating buhay. Okay? Kaya ang sabi ni James, mga kapatid, mga born again, mga believers, sabi niya, if you say you have faith, but don't show it by your action, what good is it? Ano ang mapapala namin? Anong mapapala mo
Ano ang kabutihang maidudulot mo? Yun ang tanong, Kung yun lang ang sinasabi mo. So, mga kapatid, let us not continue to become Christians by words only. Okay? Ang sabi nga dito, it's a challenging statement. Ang sabi ni James, can that kind of faith save anyone? Okay? So, matalinhaga ang ibig sabihin nito. Hindi ibig sabihin tayo po ay hindi na saved dahil sa good works. Ang ibig sabihin po nito, can that kind of faith save anyone? Yun po ang proof, evidence that you have been saved. Na tayo iligtas na. Ligtas na tayo sa kasalanan, sa kapahamakan. Ngayon, tulungan natin ang iba na maligtas sa pamamagitan ng ating buhay. Sa pamamagitan ng pag-display ng ating faith, na makikita nila na nananampalataya tayo sa Diyos at merong magandang prutas. Can that kind of faith save anyone? Now, if you ask yourself, ano ba talaga ang evidence na ako ay pinanganak ng muli? Ako ay anak ng Diyos. I am a new creation. I am a believer. Yun po ay ang paggawa ng kabutihan. Kailangan makita yon. Kaya ang sabi, binigyan tayo ng challenging question dito. Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, goodbye, have a good day, stay warm and eat well. But then you don't give that person any food or clothing. What good does it do? You see, faith by itself isn't enough. Ayan, ang sinasabi natin po, faith by itself isn't enough. Ang pananampalataya mo, kahit gaano kalaki, kung hindi nakikita ang prutas sa buhay mo, ay hindi wasto, kulang. Sabi, unless it produces good deeds, it is dead and useless. Okay. So you can say, you can invoke the name of God, you can claim that you're a Christian, you're a believer, you can print that on your shirt, you can have banners that you are a child of God. Pero walang magandang gawa. Sabi, unless it produces good deeds, it is dead and useless. Pasensya na po kayo. May ubo tayo. Tsaka sipon. Painom lang po. Kaya tagalugin natin to bago natin himayin. Tagalogin po natin bago natin himayin. Sabi, mga kapatid, kaya nga po, brothers and sisters, ano ba ang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? So nakita niyo na po, importanteng makita sa inyo ang magandang gawa. Which is, many of you or all of you are already doing this by being involved in the ministry, helping those in need, feeding the hungry, visiting those in prison. Okay. Kung wala siyang mabuting gawa, ano ang mapapala? 15 po. Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid. At sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka na sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi mo kinakikitaan ng mabuting gawa, walang kabuluhan, walang saysay. Okay. So, inyan natin ng verse by verse. What good is it if you say you have faith but don't show by your action? So, now po, nakikita natin, we must produce action. Hindi lamang po action, kundi mabuting prutas. Mabuting gawa ang kailangan natin po. Kasi kung wala niyan, it's useless. Kaya it's not good. It's not gonna help anyone. And you have no evidence that you are born again. So ang challenge nga ni James ay binigyan niya ng isang magandang halimbawa. Sabi niya doon sa church, a brother or sister who has no food or clothing. And you say goodbye, have a good day, stay warm and eat well. But then you don't give that person any food or clothing.
What good does it do? So makikita niyo po, according dito sa verse 15 na ito, you can pray for that person. You can wish him well. Wish him or her well. Maganda ang adhikain mo, maganda ang ipinapayo mo sa kanya, but then you don't give that person any food or clothing. Okay? So ano mapapansin niyo po itong ginawang magandang halimbawa ni James sa Book of James? Ang pagtulong po, pagbibigay ng maisusuot, ang magandang ang pagbigay ng pagkain, ano masasabi natin dito? Kaya, 'di ba? Kayang gawin. So hindi hinahanap ng Panginoon sa atin ang mga bagay na kahit maganda pero beyond our capacity, beyond our means. Kaya ang maganda nga ang ginawa example ni James is, suppose you see a brother or sister, kapatiran mo na nagugutom o wala. Sorry po. But you don't give that person any food or clothing. What good does it do? So, ang isang magandang halimbawa po ng good deeds ay yung showing mercy. You showing good deeds sa iyong kapatiran. Marami pong mga good deeds tayo. Bibigyan meron ba kayong naiisip na magandang gawain ng isang Kristiyano na born again na? Hindi po magkaroon tayo ng interaction. Ano sa palagay niyo ang magandang gawain na hinahanap sa isang Kristiyano? Meron po example? Anyone po, anyone can add. Wala kayong maisip. Di ba kamukha po ng pagsamba sa Panginoon, sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagpapatawad, pagtulong, lahat yan ay mga magandang gawain. Pero si James ay sinasabi, sina-challenge tayo, lalong-lalo na yung magandang gawain sa pagtulong. Pagtulong sa kapwa. Kaya nga, ang sabi, suppose a brother, sister who has no food or clothing. Tapos pinag-pray mo lang siya. Kahit ba pinag-pray mo lang eh. Kahit na maganda ang sinabi mo sa kanya. James is saying it's not enough. You pray for that person, wish him well. At pagkatapos nga, goodbye, parang you're dismissing that person, pinapaalis mo na siya. But you don't give that person any food or clothing. So you and I are being challenged po. Kung kaya nating tumulong tayo. Yaan ang isang ebidensya na magandang pagka-Kristiyano. Kung kaya mo. Okay, hindi po sinasabi ng Biblia na tumulong ka kahit hindi mo na kaya. Okay, kaya ang ganda na example ni James, pagbibigay ng maisusuot, pagbibigay ng pagkain. Karaniwan po, ikaw, ako, ay kaya natin to kahit po sa maliit nating kita. Maibibili natin siya ng maliit na tinapay, maiinom, kahit hindi po marangyang mga damit, kung meron tayong extra shirt, extra pants, pwede natin itong ibigay. So it's not enough to wish for a person, goodbye, have a good day, stay warm, and eat well. Or even in form of prayers. What good does it do? Ang sabi, no, dun sa last part ng James, di ba, nakalagay po, what good does it do? Anong magagawa niyan? Gumaan ba, maaring gumaan ang pakiramdam ng taong yun, pero nakakain ba siya? Siya pa ay mayroong isinuot para matakpan ang kanyang ginaw. Okay, so again, I am encouraging you, the Bible is exhorting us to do good within your capacity. So James is not telling us to tulungan ang lahat ng lumapit sa atin. Ang dapat po, yung kaya lang. Yung kaya within your means. Okay. Lalo na po kapatiran nito kasi nga ang kinakausap dito yung doon nasa loob ng church. It doesn't mean na yun lang po nasa loob ng church. Ang maganda nga po, sabi si James, unahin mo lalong-lalo na yung mga nangangailangan na kasama mo sa pananampalataya, kasama mo sa church. So you and I are expected, commanded
We are instructed by the Bible to do good. Okay? Sabi dun sa verse 17, you see, faith by itself isn't enough. It's useless for you to declare kahit ipamalita mo, ipamahagi mo, isigaw mo, ako'y Kristiyano, ako'y anak ng Diyos. But you're not producing good deeds. Ang sabi dito, it is dead and useless. Dead and useless faith. Makita natin, meron palang dalawang klase ng pananampalataya, dalawang klase ng faith. Yung faith na buhay, na nagpo-produce ng magandang prutas, at meron din palang faith na dead and useless. Ang sabi dito sa James chapter 17, faith by itself, na walang ginagawang mabuti, walang magandang prutas, ay dead and useless. Do you want to be a dead and useless Christian? Gusto nyo ba yon? Gusto ba natin na pagharap natin sa Panginoon, sabihin niya, you're dead and useless while you were on earth. Habang nabubuhay ka sa mundong yon, wala kang nagawang kabutihan. God is expecting us to do good deeds. Kaya nga po, good deeds, magandang gawa, may kabutihan. Okay? So, ang kabutihan po, ang ginagawa ng ang Kristiyano po ay kailangan automatic yun at nakikita sa buhay ang magandang prutas. Paano natin masasabi yun? Kasi sabi sa Matthew, basta tayo sa Matthew, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Sarili lang po. Ayaw kong tigilan ng spoon. Every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. So ngayon, ang tanong ba, ikaw ba ay puno? Ikaw ba ay mabuting puno na ang prutas mo ay mabuti? Sabi, kung if you're a good tree, you will bear good fruit. But a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. So the question is, what kind of tree are you? Are you bearing fruit? Na nagbubunga ka ba ng magandang bunga? O isa kang puno na dead o nabubulok? Pagamat nagbubunga ka, ang bunga mo ay bulok. Walang saysay. Okay, so this is a very challenging verse in Matthew 7:17 to 18. Again, this is telling you and me that we must produce good fruit. Okay? Ang isa pang maganda ay kailangan malaman nating lahat na ang paggawa ng mabuti, pagpuproduce ng fruit, ay nangyayari lamang kung kayo ay nakikiisa kay Kristo. That is the truth. If you're not a Christian, if you don't have a relationship with Jesus Christ, your good works, your fruit is not giving glory unto God, at hindi yon ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Kailangan mauna ang relationship mo kay Jesus Christ and then produce good fruit. Okay? Tingnan natin po sa Ephesians 2:20. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good. Okay? Nakita niyo po ang handiwork. Ang ibig sabihin po ng handiworks ay magandang pagkakagawa sa iyo ng Panginoon. Ikaw ay ang masterpiece niya. Talaga naman po, tayo ay walang kawangis tayo ng Diyos. Wala tayong katulad na hayop o anumang nilalang. Created in Christ Jesus to do good. So ito po ang sinasabi ko. When you are created or born again or a new creation in Christ Jesus, you are supposed to do good works. And that's kind of good works that is acceptable unto God.
Ano yung good works na ginagawa mo at ngayon? Ito po ang maganda, magugulat kayo. Ano? Ito, tingnan natin po. Yung magandang ginagawa mo ngayon, mga kabutihang ginagawa mo, God prepared in advance for us to do. Wow. So hindi yung involvement mo sa ministry, involvement mo sa church, pagtulong mo sa kapwa, hindi yan mo naisip lamang ngayon o biglang pumasok sa isipan mo o bigla kang na-prompt na gawin yon. Ephesians 2:10 is sinasabi sa atin, God prepared in advance for you to do. Bago ka pa ipanganak, meron nang itinalaga ang Diyos na magandang gagawin mo. Magandang gaganapin mo. Yung paano nangyari yon? Because Diyos siya eh. Kasi nakikita niya ang mga mangyayari. At napagduduktong-duktong niya ang mga bagay. He controls the circumstances sa buhay mo. Ang mga chapter sa buhay mo na nangyari ay itinalaga ng Diyos, gumalaw siya, pinagduktong-duktong na yung chapter na yon para marating mo kung ano ka na ngayon. Kaya marami sa inyo, hindi naman in-expect nung bata kayo na kayo'y magiging born again, na kayo'y magiging anak ng Diyos, na kayo'y magiging Christian. You were not. But suddenly, you found yourself, here you are, trusting God, making Him as Lord and Savior. Because God has prepared all those things in advance, bago ka pa ipinanganak. So, if you're in the ministry now, involving in a church, playing guitar, singing, teaching Bible studies, doing good works, helping the poor, na ikaw ay Kristiyano. Kailangan po ikaw ay Kristiyano para merong magkaroon ng saysay ang ginagawa mong pagtulong. Yun po ay itinalaga na ng Diyos noong unang panahon pa bago ka pa ibinanganak. Ayun po, ang linaw po. It's not my thinking, it's not my saying. Ang sabi, God prepared in advance for you to do. Ano po yon? The good works. The good works. So kung iisipin nyo, marami sa ating na born again dahil napunta tayo sa ibang bansa, meron tayong nakilala, meron tayong na-meet, meron tayong na-meet, suddenly na-involve tayo sa isang Kristiyano, pero lahat yon ay inihanda ng Diyos, kinontrol niya ang circumstances sa buhay niyo para mangyari yon. Halimbawa po, marami, di ba, marami kayong nakilala na mga na born again sa kulungan, sa jail. And that is one of the ministry ni Judith. Isipin niyo, naging daan yon para sila ay maging Kristiyano sa loob ng kulungan. Marami ang naging pastor na mga prisyonero na nasa jail, mga inmates. So maging yung bagay na yon ay ginamit ng Diyos o pinagduktong-duktong niya in advance. In advance. For what? Ano yung prepare ng Diyos in advance for you to do? Ayan na naman po. Ito ulitin natin. To do good works. Unang-una, itinalaga niya na ikaw ay maborn again na maging Kristiyano. Pagkatapos noon, ay ikaw ay gagawa ng mabuti. So ano pa na anuhin natin? Paano pa natin hindi gagawa ng mabuti? Dahil kay Kristo, sa relationship natin sa Kanya, magpo-produce tayo ng good works. Yung good works na yan, itinalaga ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Hindi ka pa pinapanganak. Itinalaga na ikaw itutugtog sa church. Itinalaga na ikaw magtuturo ng Bible. Itinalaga na pupunta ka sa mga jail. Ibabahagi mo ang gospel. Itinalaga na ikaw ay tutulong sa mga nangangailangan to do good works. So, again, this is the importance of our relationship with Jesus Christ. Without Jesus Christ, your good works are nothing. Wala pong saysay. Okay? Ngayon, tensya na po kaya. Hindi lamang hinahanap sa atin ng good works, ang good works po ay iniuutos, sinasabi. Hinahanap sa atin. Okay? Tingnan natin sa 1 Timothy. Ang sabi, command those who are rich in this present world
not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, sabi, which is so uncertain, but put their hope in God, who richly provides with everything for our enjoyment. Ito po ang nakakagulat at talagang katotohanan. Sabi, command them to do good, to be rich in good deeds. Ano ibig sabihin? Inuutosan si Timothy na ipangaral niya na mga tao daw ay gumawa ng mabuti. Maging punong-puno ng kabutihan. Ayan sabi. Tapos iduktong natin, to be generous and willing to share. Willing to share ka ba? Are you generous? Willing to share ka ba yung kahit kaunting meron ka? Ilang sentimo, maliit na halaga, kung makakatulong yon sa nangangailangan. Are you willing to share? Generosity is not the amount. Hindi po yung sa laki ng binibigay. Para ikaw ay matawag na generous. Yung pong willingness to share. Nabasa natin sa Biblia, yun nga pong yung widow na nagbigay ng offering sa church na napakaliit. Tapos compared doon sa mga mayayaman na nagbigay out of their excess lamang, sabi niya, mas mabuti pa yung widow. Ibinigay niya ang natitira sa kanyang buhay. So it's not the amount. Again, we are commanded to do good. Andito po. 1 Timothy 6:17, 19. To be rich in good deeds. In this way, ayan ang sabi, ang verse 19, in this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. Ibig sabihin, yung iniipon mong yaman ay nakatalaga sa langit. Nandoon sa langit ang treasury ng lahat ng ginagawa mong kabutihan bilang Kristiyano. Okay? So we are commanded to do good. So this was the charge to Timothy. Yung si Timothy kasi nagpastor siya doon sa church na yon. So it's also applicable to us. Okay? So we are not only hindi lamang hinahanapan tayo ng magandang gawa, hindi lamang inuutusan tayong gumawa ng kabutihan, at sinasabi pa na kailangan makita ng tao ang kabutihan natin. Kailangan daw makita. Okay, so tingnan natin po ang sinasabi sa Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others. Okay, para magliwanag ka daw sa buong mundo o sa kapwa mo para that they may see, your good looks, your dress, your car, your house. Ano daw po ang dapat makita, ipagmamalaki mo at talagang sasadyain mong makita ng ibang tao? Sabi, that they may see your good deeds. Yan. So we are supposed to display our good deeds. And that is letting our light shine before others. Okay? Ngayon, sasabihin nga, maaring may nagtatanong sa inyo, hindi ba kayabangan to? Hindi ba parang show ito? Hindi, nandyan po ang sagot. So when you see, make sure that when you display your goodness, your good deeds, when you display yung mga kabutihang ginagawa mo, it is God who is glorified. Kaya ang sabi dito, and glorify your Father in heaven. Hindi ikaw hindi sa'yo mapupunta ang credit. So whenever you give alms, you feed someone, you give clothing, so ano mang magandang ginawa mo sa kapwa mo, yun dapat, ang purpose mo, ang goal mo, ang agenda mo ay maluwalhati ang Diyos. Glorify your Father. Di ba ang sabi? Basahin natin. In the same way, let your light shine before others. Okay, yung light, yung buhay mo ay maging makita nila na parang maliwanag na maliwanag. That they may see your good deeds. Not for you to become famous,
that they may glorify the Father in heaven. So, do you have the desire to help others to do good, but with the intention from your hearts, that is to give glory unto God? Meron po kayong question bago ko ituloy ito. O maging malinaw na malinaw po sa inyong lahat. Hinahanap ang paggawa ng mabuti, hinihikayat, iniutos, at sinasabi pang i-display mo yan, let others see you. Okay. Sa palagay nyo, ano po ang, let's have some interaction. Sa palagay nyo, ano ang gusto ng Diyos? Ano pa, isang pakay na Diyos, bukod sa maluwalhati siya, that the God the Father may be glorified, what do you think are some of the other reasons that God wants you and me to display our good deeds? Meron po kayong idea? Sino po makakasagot? God wants us to display our good deeds so that others may do the same. Yon. Para gayahin din nila. At saka makita nila, ganito pala ang Kristiyano. Gumagawa ng mabuti, maganda ang prutas. So gusto ko nang maging Kristiyano rin. Gusto ko nang ma-born again. Para ako'y gumawa rin ng mabuti. Para ako ay makapagbigay luwalhati sa Diyos Ama. Okay, so whatever you're doing, let others know that, not in an arrogant way, not in a prideful way, but in humility display that, sa kababaang loob mo, at ang Diyos Ama ang maluluwalhati. Okay, so we're expected. So we are being judged not only by our faith, but by our actions. After you have been born again, after ma-born again tayo, after maging Kristiyano tayo, tinitignan, hinahanap, binabantayan, inuutosan tayo ng Diyos na gumawa ng kabutihan para malulhati ang Ama. Okay? So patutunayan ko po sa inyo na nakalagay sa Biblia na lahat ng ating ginagawa after na tayo maging Kristiyano ay merong accountability. Harap tayo sa Diyos at lahat ng ginawa nating mabuti at masama ay mag-a-account tayo sa Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians, ito po ang patunay. 2 Corinthians 5:10. For we must all stand before Christ to be judged. Kaya napaliwanag ko na noon na ang mga Kristiyano, after ma-born again sila, pag namatay tayo, ay harap tayo sa Diyos to be judged. Not relating to our salvation. Tayo po ay saved. Hindi na tayo mapapaalis sa langit. Pero we will be judged, saan po? Ito po. Whatever we deserve for the good or evil we have done in the earthly body. So, merong paghukom o merong pag-judge ang Panginoon kahit na tayo po yung mga Kristiyano na. So, importante talaga na gumawa tayo ng mabuti kasi haharap tayo sa Kanya. We will praise Jesus Christ not as a judge, but as a rewarder. Siya pa yung magbibigay ng gantimpala sa atin. We will each, ayan po, we will each, bawat isa. So, hindi po grupo, kundi isa-isa niyang i-analyze, isa-isa niyang ilalahad, isa-isa niyang susuriin. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in the earthly bodies. Ibig sabihin po, dito abang nabubuhay tayo, habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. So you see another scripture telling you and me, it's important for you to do good deeds. Gumawa ka ng mabuti. Dahil harap ka kay Kristo upang mag-give ka na account sa ginawa mong masama, mali. Bibigyan ka ng reward pagka mabuti.
Pagka evil, kaya nga maraming mapapahiya. There will be shame, embarrassment doon sa mga Kristiyanong humarap kay Kristo na hindi sila gumawa ng kabutihan after sila masave. Scripture after scripture is telling you and me, your faith is not enough. You must put them into action. Kaya nga tawag ng iba doon, walk the talk. Yung daw ating sinasabi, pinapangaral, tinetestify ay ipamuhay natin. Ipamuhay natin, harap tayo sa Kanya. Haharap tayo, each one. Ibig sabihin po, walang makakaligtas. Bawat Kristiyano ay haharap kay Kristo pagdating ng araw sa ginawa mong mabuti or masama. So meron pala mga Kristiyano na after masave nila ay meron pang mga maling ginagawa. Or hindi nila ginawang mabuti. Remember po, 2 Corinthians 5:10 is not preaching or teaching that we can lose our salvation. No, hindi po. Ang sinasabing we will all stand before Christ to be judged is after we have been saved, we will give an account to God sa ginawa natin o hindi natin ginawa. But you're still saved. You're still in heaven. You're not going to hell kasi nga saved ka. Lahat ng saved sa pamamagitan ni Kristo ay nasa langit na. Yun nga lang, maaring wala kang reward. Yung iba, ang daming rewards. Or yung mga ginawa mo, nakala mo tama, ay mali pala, wala kang rewards. You will only suffer shame. Nakakahiya po, naharap tayo kay Kristo, na kulang ang ginawa natin o hindi tayo gumawa ng kabutihan. And lastly po, ito nakakatakot. The last verse will scare you. Kung hindi tama ang relasyon mo, kung hindi tama ang ginagawa mo sa Panginoon. Okay? Let's turn this. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Ayan na. Hindi lahat ng Kristiyano at tumatawag sa Panginoon, Panginoon, na binabanggit ang pangalan ng Panginoon, na dinideclare na sila ay Kristiyano, ay makakapasok ng kaharian ng Diyos o ng langit. Maraming nag-aakala na being a member of the church, active in the ministry, acting in charity, helping others, but you're not doing the will of my Father. Ang sabi dito, ayan po, ang sino makakapasok sa langit? Only the one who does the will of my Father. Ano ang maraming beses na sinasabi ng Biblia na will ng my Father? To help the needy, to feed the hungry, to care for the poor. Yun po, mga showing mercy and kindness. So bukod sa one of the will ng Father, ay ma-save tayo, magkaroon tayo ng relationship sa kanyang anak, and one of those things is yung gumawa ng mabuti. Kaya nga ito ang sinasabi, marami daw pong Kristiyano na akala nila, ang dami nilang ginawa sa Panginoon. Sabi, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Lord, Lord, nangaral ako ng iyong balingandang balita. Lord, nagturo ako ng Bible. Lord, tumatayo ako sa church, nagpo-prophesy o namamahagi ng mga magandang salita, mga scriptures. I am reciting the verses. Marami daw nun, tumatawag. At maraming nakagawa ng milagro kasi ito po, sabi dito, in your name, drive out demons. So ito po ay yung mga nakagawa ng milagro o nakapagpaalis ng mga masasamang espiritu. Ibig sabihin, they were involved in deliverance ministry. Pero hindi nila ginagawa ang mabuti. Ibig sabihin, pinapakita lamang nila ito. Sabi nila, ayan, in your name, perform many miracles. Marami kaming nagawang milagro, marami kaming napagaling, marami kaming nadala sa Panginoon.
Marami kaming na-lead sa Panginoon. Marami kaming nadala sa church. Ang sabi, pero hindi mo ginagawa ang kagustuhan ng God the Father. Sabi, only those who does the will of my Father. Ano po yon? Paggawa ng mabuti. Pagtulong. Na ang tulong mong ginagawa ay hindi para sa iyo, kundi sa kaluluwalhati ng Ama. Ang sabi, pag hindi mo ginawa yun, ang sabi, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Nakita niyo ba yung yung term na to? Alisin po natin yung evildoers. He called people who perform miracles, who prophesy in the name of God, who call God Lord, Lord. Ang term ng Panginoon sa kanila, evil doers. Dahil ang intention nila ay para sa sarili nila, hindi sa kapwa nila, hindi sa kaluluwalhati ng Ama. In short po, they're saying all this, but they're not producing good deeds. Kahit marami ka pang naging milagrong ginawa, you're an evildoers. Nakakatakot po, di ba? This is the truth that we are now reading. This is not my idea. This is recorded in Matthew 7, verses 21 to 23. Those who call Lord, yung mga tumatawag sa Panginoon, involved in the church, performing miracles, teaching the Bible, prophesying, even preaching, God will simply tell them evildoers. Why? Because they're not doing the will of God the Father. That is to obey God. Complete obedience to God. If you're not obeying God, you're an evildoers. Ayan po. Pagdoktongin niyo po ibig sabihin. If you're not doing the will of the Father, you're an evildoers. I have to make this strong so that everyone can understand. If you're not obeying God, the simple term applicable sa sino mang hindi sinusunod ang kagustuhan ng Diyos, evildoers. Mga masasama. Ang bigat po, no? So, yan po ang ating lesson ngayong gabi. Kailangang magpakita ka ng magandang prutas. Sabi nga nila, how can we know if a person is a real person, a real born-again person? How can you know that he is a real Christian? Ang sabi, by the fruits of his life. So I will stop there and provide a few minutes for your questions. Sino po ang may questions sa ating pong napag-aralan ngayong gabi? Sorry po. Sorry. Sino po ang merong question o merong maidadagdag sa ating pinag-aralan na malalim na sinasabing your faith is not enough if you're not producing good fruits? Baliwala ang title na Christian, Kristiyano, hindi ka gumagawa ng mabuti. Anyone has a question or can relate to a situation, ministry involvement, church involvement, tungkol sa ating pong napag-aralan ngayong gabi? Okay. So, opo, ang katahimikan ay nangangahulugang naintindihan po ang malinaw ang ating pinag-aralan ngayong gabi. Good fruits po. Good fruits, good fruits, good deeds, good work, good fruits, good deeds, good works. Must be done. Must be done. Must be done. That is within your capacity. So, hindi naman sinasabing ang isang tao nangangailangan ng bahay ay pagpatayo mo ng bahay. Kasi that's rarely merong kakayahan. Hindi lahat ng tao may kakayahan sa ganyan. Yung walang matiran. Yun lang. Kaya nga maganda example ni James ay yung simple lang, pagkain, nagugutom. Ibili mo, i-treat mo, ipagluto mo, dalan mo, isang tinapay, isang pandesal, kapirasong sandwich,
yung niluto mo, sinaing mo, saging, prutas, yun, di ba ay nagagawa yon? If you're willing. If you're willing. Renilda, meron kang sasabihin? Pastor, share ko lang po kasi dati po kasi ano, Sige, Renilda. ah, Hindi madinig. Ay, teka. ano po, Teka, dati po sige. kasi nung Sige. hindi pa ako Kristiyano, napakadamot ko po talaga. Tapos nung nagtatagal po at ano na po ako. Siguro po kada kasi po ako nagluluto ng ulam kahit wala po talaga kaming konti lang po yung ulam namin. Ngayon po, ah ewan ko ba pag sabi yung asawa ko, magluto ka ng ulam hanggang mamayang gabi. Tapos pagdating ng gabi, wala nang matira kasi ang ginagawa ko po, pinamahagi ko. Minsan pumupunta ako sa biyenan ko, binibigyan ko dito sa mga kapitbahay namin. Parang po yung sabi, tapos minsan sabi nila, minsan po kasi kapag nagbibigay po talaga ako ng ulam, may kasama pong sharing. Nag-share po ako minsan. Kunyari po, nagbibigay po ako ng ulam, sinishare ko po si Lord sa kanila, o ito po, ang naririnig ko lang po sa mga sa mga nabibigyan ko ng ulam, sinasabihan nila ako na, sabi, si Lord nang bahala sa'yo, sa mga rewards na ko. Alam ko, lagi ko pong tinatanim sa sarili ko na ang rewards po talaga ng kabutihan ay hindi ko sa tao makukuha, kundi sa Panginoon. Our rewards is nasa Lord talaga po talaga yung ko. Kaya pagdating po ng gabi, sabi ng asawa ko, asan na yung ulam na niluto mo? Sabi ko, wala na. Sabi ng anak ko, Papa, pinamigay niya lahat. Namigay siya doon doon sa biyenan ko, pumupunta ako doon, tapos dito sa mga kapitbahay ko, sa mga gilid-gilid ng bahay ko. Ewan ko, napakasarap sa puso kasi, Pastor, kahit although kahit sa hirap ng buhay namin at maunti lang ang ulam namin, masarap po talagang makapagbigay ng ulam sa mga kapitbahay. Yun lang po, Pastor, yung nai-share ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, sabi ko, Lord, parang ang Panginoon ang Lord, para sa iyo lahat to. Ikaw yung kasi nakikita nila, sasabihin ng mga tao, sabi ko, napakabuti ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Ganun. Si Lord yung nag-glorify talaga sa buhay ko. Tapos sabi ko, Lord, salamat kasi. Tapos minsan sinasabihan ko sila, atin po kayo ng Bible study. Atin kayo sa bukas may church, church po kayo. Minsan yung ganun po yung ko, yung pag nagbigay po ako ng ulam. Yun lang po, Pastor. Kahit although na nung biskotso, meron kasi dito sa amin na maliliit, may bakery, tapos nagtitinda ng biskot, so 10 na kabalot. Bibili ako niya ng halagang 50, tapos pupunta ako doon sa mga kamag-anak ko, kasi yung mga kamag-anak ng asawa ko talagang kapos din sila, wala rin silang pinibigay ko isa-isa. Tuwa sila, sabi ko, pasalamat tayo kay Lord kasi kahit although na wala kaming pera, nabibless pa rin tayo. Sabi ko, kay Lord galing lahat yan, hindi sa akin. Kaya doon kay sa Panginoon magpasalamat dahil hindi tayo binapabayaan ng Panginoon. Yun lang po, Pastor, yung Beautiful. share ko po. Beautiful. So nakita niyo po, yung ginagawang kabutihan ni Renilda is para magkaroon siya ng pagkakataong i-share ang gospel. Ibahagi ang magandang balita. Who's glorified? God. Nag-glorify yung Kaya kahit nga po naubusan na sila ng ulam, sacrificial giving. Yung iba naman po, how can you share po your giving, your sharing, pagbabahagi nyo na ginawa nyo, dahil yan po ang bunga ng inyong pananampalataya. Ang pananampalataya na walang magandang ginagawa ay patay, useless daw. Opo, Pastor. Yes, Judith. Yung naintindihan ko po sa panampalataya po is, yung kung meron ka talagang panampalataya sa Panginoon, yung natanggap ng panampalataya mo sa Panginoon is ibigay mo in action doon sa mga tao nga
parang yung natatanggap ko nga salvation ba, tapos yung faith ko na natanggap ko kay Lord, ibinibigay ko rin sa mga tao na walang relationship sa Panginoon. Kagaya nung magpunta, yung sinasabi mo pastor na yung magpunta sa mga prison, hindi kasi madali sa akin yun kasi babae ako pastor. That's Kasi correct. karamihan pumapasok sa prison. Kagaya kanina pastor, pumasok kami 16 kami kabuk pero ako lang ang babae kasi wala talagang lakas ng loob ng babae pumasok sa kulungan pastor. So Yeah. ako talaga, malaki talaga yung panampalataya ko sa Panginoon. Kasi kung anong pagtitiwala ko sa Diyos, yung kung ano siya yung natatanggap ko sa Panginoon, yung salvation, gusto ko yung na experience ko, yung natatanggap ko na salvation, i-share ko talaga doon sa ibang tao na wala pang relationship sa Panginoon para pag ini-share mo doon sa kanila para yung faith nila talagang maano ba yung mo-fruit sila ba ano ba yung pastor mo-fruit yung yung panampalataya nila sa Panginoon like scripture Yeah. yun may panampalataya sa Panginoon na sasabihin mo in action paano sila mo panampalataya sa Panginoon kung wala kang ginawa. So That's kung wala correct. kang ginawa kailangan gagawin mo kung anong narinig mo kung anong nagawa mo na ginawa sa iyo ni Lord, so gawin mo rin doon sa iba. Yung parang ganun kasi hirap talaga pastor kagaya sa amin doon sa kulungan kanina kasi pastor sa critical area ako napunta nga brigada. Ang brigade ba? Kasi brigada yung pastor, isa-isa kami. Sa isang brigada mayroon yung 50 ka person nga mga nakakulong. So doon ako sa mga 60 or 70 ka person, ako lang nandoon sa loob, pastor. Lahat nandoon, puro nakakulong. Puro yung mga in prison. So hindi madali para sa akin. Pero yung pagtitiwala ko ba, ginawa ko yun dahil kay Lord. Dahil sa Yeah. ginawa rin ni Lord sa akin. Dahil yung narinig ko kung anong narinig ko sa gospels through scripture, ginawa ko rin yun sa iba. Para din sila, magtitiwala sila at nampalataya sila kay Lord through Yes. script. Yung kagaya ng ginawa ni Sister Renilda, marami akong ginagawa niyan, pastor, kagaya ng punta kami ng mga island, kagaya punta kami ng mga bukid, kasi mag-evangelism kami, house to house kami. Yung mag-house to house kami, mahirap yung pastor kasi mayroon akong na-experience talaga na hindi maganda, pero mayroon talaga akong gagawin para makapasok ako sa gospel. Gagawin ko na para nakikita ko ang hirap nila kahit mayroon akong kunting pera pero nakikita ko yung situation sa loob ng bahay ba. Magsabi ako, bili muna kayo ng pan, bili muna tayo soft drinks before tayo mag-share sa gospel. Parang inaalok ko sila ng ganun ba. Pagka inalok ko, siyempre ang saya nila pag nagganon ako kasi mahirap sa bukid. Sa bundok, mahirap yun, mga kalagay nila. Yun lang ialok mo ng soft drinks at saka tinapay. Grabe, ang saya ng puso nila, pastor. Pag dyan mo pinasok, yung scripture, talagang maiyak sila, pastor. Yun talaga ang ano ko panampalataya ko kay Lord. Yun talaga yung may faith ka in action. Yun talaga perfect yun sa isang Christian. Yun talaga dapat ang gawin sa mga believers. Yun Very, lang po, Pastor. very good. Very good yun. Soft drinks at kapirasong tinapay na natutuwa na sila. Kaya handa silang makinig ng gospel. Ba? Kasi nga natulungan mo, nakita nila ang kabutihang loob mo. Na alam nila na gumagawa ka ng maganda, mga kabutihan ay dahil ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay na kay Kristo. So makikita nila may engganyo ngayon sila na gusto ko ring maging Kristiyano para ako'y makagawa ng kabutihan. Very good. Meron pa po? Meron pang gusto mag-share? Mga ginawang kabutihan sa atin, sa ating ministry, sa ating pa-experience. Ako pastor may dadagdag lang ako. Yes, Rob. Kasi nabanggit na ni Ate Judith yung faith and action eh. I think 3 weeks ago ito or 2 weeks ago, pumunta ako ng ano ba yun, Heart Valley, ano ba yun, sa may airport na banda eh. May camera shop doon na
may gusto kong bilhin. Then, yung owner niya ng camera shop is may other customer. So, yung customer na yun, nagtatanong paano mag-set up, mag-live stream. And then, nabanggit niya na this one's for the church. So, ayaw ko sana makialam. And then, sabi ko, okay. Kasi ano yon yung system nila is NDI. So, medyo complicated sa bagong live stream for church. So, yun, sinabi ko sa kanya yung ano yung dapat bilhin. Tapos may ano yun doon ma-display, which is katulad sa church din natin. So, sabi ko sa kanya, ito yung ano yun, yung setup namin. Sabi ko, ganyan. And then it's like, oh, okay. Yun nga, kung nag-canvas siya kung magkano yung bibilin. And then, yun nga, sabihin niya na yung brother niya is a pastor. And then, siya sabi niya na tanungin ko muna yung brother ko kung maprobahan. Kasi, yung sa kanila, medyo mahal yung quote sa kanila eh. Kasi NDI nga, medyo complicated pag first timer ka noon at saka yung mga magbabayad ka ng yearly subscription noon. So, ang sinabi ko sa kanila na I'm going to Macquarie Field on Sunday. And then sabi ko, where do you your church? Sabi niya, sa Pistons. So, okay, I'm just gonna drop there. About 10 to 15 minutes siguro yun. Sabi ko sa kanila na yun, pwede kong pakita yung setup mo. And then, yun nga, kinuha ko yung number niya, kinuha niya nung number ko. Then, yung Saturday, no, nag-message ako sa kanya kung anong oras yung service nila at saka anong oras sila magsiset up. And then sabi niya, if you come here at 8, that will be good. So 8 pa lang, ganun din yung setup natin nila, yung tanggal, ano yun, setup, then after finish, liquid. Pero may kwan po sila, warehouse talaga, which is fully built. And then may yung kompleto sila eh. So, yun, pumunta ako. First thing ginawa is, yun na, na-meet ko yung mga ministry worker nila. So, first thing pa lang pag punta mo doon, in-offer ka na ng breakfast, coffee and breakfast. Sabi ko, okay to maganda. Then, sabi ko, I'm looking for John. Then, yun nga si John, nagsiset up sa, sa ministry nila, which is, siya yung hindi media but operating on the sound system sa projector at saka yung mga microphone setup talaga po. And then ang nangyari, dinemo ko sa kanila yung setup ng church natin, kung magkano yung gasto natin sa camera. And then, yun nga, na-finish yun, which is fulfilling. Parang yung masaya. And then, ipasok ko lang yung, faith in action eh. Kasi, kami lang dalawa ang customer na araw na yon, and then pinagtagpo kami ng lugar na yon. Siya, which is mag-start ng live streaming nila, which is ako naman, papasok doon, narinig ko na it's for church. So, faith po talaga ang nagdala sa amin dalawa doon. Nag-usap kami. And then, ang sabi nila sa amin, pag ma-approve yung setup nila, which is sa Facebook muna, kukontak nila ako kung ano yung dapat gawin at bilhin nila. So, yun po yung ang moral dito po, yung lesson na ko dito is yung time.
is most important eh. Kung ano yung kasi kung makalaim kung sa iba yon which is maaga, walang ano yun, pagod, and then but faith in action talaga, which is time, is more important sa ano yun, sa good deeds mo eh. Kasi lahat naman pwedeng pag pera ibigay mo, kaya naman nilang kumuha ng pera eh. Ang problema lang sa kanila is which is yung ano yung lifestyle. Kung higher lifestyle sila, malaking gasto, yun po. Pero pag ang time kasi is more important eh. Hindi mo na kayang balikan yung time o kung matagal ka, talagang kukulangin ka ng time eh. Yeah. So yun lang po yung share ko po na nangyari sa akin. Maganda yung church nila, sabi ko, warehouse. Yun nga, medyo naghahanap ako sa Canberra ngayon ng warehouse eh. Sabi ko, okay to. Medyo maganda yung ano yun eh, warehouse talaga pag makapwesto. Which is, kwan po sila sa industrial area sa Preston. Yep. At saka, before po noon, kami po ni Lablab is naligaw doon na area. Naikot na namin yung lugar na yun, naligaw kami. And then, hindi ko akalain doon pala ang place na may mamimit ko. Kung nandito lang si Lablab noon, baka na-meet niya rin nila yung church. Ang church po nila is Polynesian. Ano to yung ano pa yun, new life spirit ano yun, ministry pa yung ano yun. So sa Preston. Yun lang po yung masishare ko, Pastor. That's good. That's good. Yun po, yung kaya nating itulong, kaya nating i-share mga setup, mga gift natin, mga talents natin. That's good deeds. Lalo na tinutulungan natin kapatiran, another church. That's really good. Thanks for sharing that, Rob. So, I hope you po na-bless ngayon sa araw na ito. Marami pong may nakalagay na 2 testimony dun sa chat natin. Si Renilda ay nagluluto daw siya ng merienda. Nagpapadala siya sa church para sa kasamahan niya every Saturday. So yun po, magbibigay ng pagkain sa mga kapatiran, it's a good deed and it will encourage you. So ako po, mabasa niyo yung testimony ni Renilda doon. Yeah, it's a blessing overflowing. Ang bagong kasama natin nga pala dito si Reggie. Reggie from Binangonan. Hello Reggie, na-miss ko po siya sa Pilipinas. Maganda yung sinabi niya na yung testimony niya, hope you can read that, yung testimony niya dun sa natin chat room. Hope you can continue attending, Reggie. And everyone, thank you for joining tonight. And if you don't have any question, thank you po sa mga interactions, just sharing. Na ibinahagi niyo ang mga works in the ministry, good deeds, good works. That is our expression of our faith. So remember po, faith without action, without good deeds is dead. So let's not maintain dead faith. Let's maintain alive, a faith that is alive, full of good deeds, good fruits, and good action. Thank you po sa inyong lahat. Let's close in prayer. I think si Kuya June ang naatasan ngayong gabi. Close in prayer, Kuya June. Amen po. Thank you, Lord. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for another night, another fruitful night, Lord, that we have resumed our Tuesday Bible study and learning from James, Lord God. Allow us to have this open heart and open mind, that whatever we'll be learning, Lord God, we will pray for you. We will pray for the Holy Spirit to empower us, oh God, to do what we will be learning from the book of James, Lord. This just like what we've learned, Lord God, this letter is for the believers, for us, and this is a supernatural task to do, Lord God. We will not be able to do it without the help of the Holy Spirit, oh Lord God. And Lord, we continue to pray for one another. We continue to pray, Lord, for our walk with you. And
Lord, whatever we learn, Lord, whatever we learn, we will be able to apply it, Lord, not only in our minds, but also in our hearts and in our deeds, oh God. Father, we pray for each of the family represented here. Lord, we are also lifting up to you all our brethren who are sick. Lord God, may your healing be upon all of us, upon all of those people who are sick. Lord, who have, Lord, si Pastor, Lord, tinataas namin yung kanyang, may you regain his strength. Ganun po si Ate Neris, Lord. Maging sila Blab, Lord, na alam po namin nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam from the Philippines. And we continue to pray, oh God, for each of us, Lord. Pati po yung mga wala po ngayon dito, all families represented, oh God, you know what we are going through. At ikaw po ang nakakaalam, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, bawat nangyayari sa amin, oh God, hindi po ito lingid sa iyo. And you allow things to happen for a reason, oh God. Kaya Lord, we thank you, Father, and we look forward for another fruitful Tuesday evening, oh God, that we will be able to share and to receive your teachings, oh God, through Pastor Noel. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thanks, Kuya John.